Tingnan natin tong impeachment kay Bongbong. Galing mo talaga, daldal mo. 'Di ba ganyan dapat focus lang tayo. Hindi tayo dapat nagpapa-divert sa kung ano-ano mga issues personal. Representative Jet Nisay. At para nga sa detalye, may express report si Maria. Nahaharap sa unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Inendorso ito ni Pusong Pinoy Party List Representative Jet Nisay. At para nga sa detalye, may express report si Marian Enriquez. Marian, ano bang grounds ng impeachment complaint na inihain nga laban kay PBBM? Yes, Nikki, pasado alas 9 nga ngayong umaga nang maghain ng impeachment complaint ang abogadong si Attorney Andre De Jesus. Kasama niya si House Deputy Minority Leader at Pusong Pinoy Party List Representative Attorney Jet Nisay na nag-endorso ng reklamo sa Office of the Secretary General. Ito ang kauna-unahang impeachment complaint laban kay Pangulong Marcos. Tinanggap ito mismo ni Sec. Gen. Sheloy Garafil. Ayon sa reklamo, ilan sa grounds for impeachment na nilatag ay culpable violation of the Constitution, betrayal of public trust at graft and corruption. Pinagtaksilan umano ni PBBM ang tiwala ng publiko sa pagpapahintulot nito na isuko o arestuhin si dating Pangulong Rodrigo Duterte para dalhin sa International Criminal Court at kabiguang i-veto ang unprogrammed appropriations sa General Appropriations Bill. Matatandang nag-rule ang Korte Suprema na labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriations. Yan, labag sa saligang batas ang unprogrammed appropriations. Pero, putsang ina, ginamit nila yung pera ng PhilHealth. Ginamit nila yung pera ng PhilHealth para saan? Sa putang inang DPWH na yan. Ang laki na ng perang nilagay nila sa DPWH. Tingnan nyo trilyon na yung perang nilagay mo sa DPWH. Dapat ang pinakamalaki, kung meron man tayong kita ang gobyerno, dapat ilagay na natin yun. Alam mo ko saan? Ilagay na natin yun sa sa mga estudyante. Doon na. Putang ina nitong mga ito, nilagay nila sa DPWH pa rin. Trilyon na yung nilagay nyo sa DPWH. Doon nyo pa rin nilagay yung kita ng gobyerno. Sa mga pribadong korporasyon natin. Hindi nyo nalang inilagay sa mga estudyante, kung saan man na sa healthcare po kinang ina nyo. Oh, di ba tarantado? Tapos ang makukulong si Ramon Revilla Jr. Siya ba gumawa niyan? Okay nang ina. Si Ramon Revilla Jr. ba nagpadala kay Pangulong Duterte sa ICC? Si Ramon Revilla ba yung gumawa ng mga hocus-pocus dyan sa pera ng mga pribadong korporasyon natin, PhilHealth and all? Si Ramon Revilla ba yung putsang ina nag-uutos sa DPWH? Ang direkta, ang DPWH, ang pinuno niyan, Malacanang. Ang nagdi-disburse ng pera sa DPWH, DBM, which is, ang boss niyan, Malacanang. Putang ina, tapos si Bong Revilla yung may kaso na naman ng plunder, tapos si Bongbong, si Romualdez. Yung mga taga-DBM na mga pangalan, yung Pangandaman, tapos yung Bersamin, walang kaso. Tapos etong mga apat na mga buwaka ng inang mga state witness ng DOJ na puta, sila yung magnanakaw, sila yung nagkamal ng pera, sila yung nag-enjoy sa kaban ng bayan, tapos sila yung yung state witness. Walang hiya naman talaga, hindi ba? Nakasaad din sa reklamo na nag-commit si PBBM ng graft and corruption dahil umano sa pagbenepisyo sa kickbacks at ghost projects. Pinunto rin ni Andres na sa impeachment complaint ang pagiging unfit to serve bilang Pangulo ni PBBM dahil sa issue ng umano'y drug addiction nito. Binuo rin daw ni PBBM ang Independent Commission for Infrastructure o ICI para umano protektahan ang kanyang mga kaalyado. Yan muna ang latest. Dito sa Kamara, balik sa'yo, Nikki. Sige pa. Maan, pero naka-break ang session ngayon, no? So ano bang mangyayari sa complaint? Actually ngayon, Nikki, kinumpirma nga mismo ni Sec. Gen. Sheloy Garafil na natanggap niya na mismo yung impeachment complaint at malam mo naman na nagkaroon ng pagbabago kumbaga doon sa Supreme Court matapos nga nilang i-rule yung nangyaring impeachment complaint na una kay Vice President Duterte. So kailangan pa natin kumpirmahin paano uusad itong panibago o yung kaunahang impeachment complaint laban nga kay PBBM matapos nga itong ruling ng Korte Suprema. Kasi kailangan mag-convene ang House Committee on Rules, House at Committee on Justice. Yan na, House Committee on Rules, House Committee on Justice, kailangan kunin nila yan. Kailangan mapunta sa opisina. Diyan nagkaroon ng lapses noong panahon ng impeachment inday. Idiniretso nila, hindi na dumaan sa mga committee na yan, diniretso na nila, in-impeach na nila kagad, kumuha sila ng mga pirma, nung in-impeach nila kagad, dinala nila sa Senado.
mali yung proseso, mali yung sistema. Kaya nga may ang Supreme Court ipinatigil yan dahil illegal. Hindi sumunod sa tamang proseso. So ngayon, sana sumunod sa proseso, dumaan sa mga komite na yan. Dahil kung hindi, tanginang yan. Tingnan mo naunang magkaroon ng impeachment kay Bongbong. Tapos, by February, kasi sa February 6, isang taon na yung impeachment ni Inday Sara, magfa-file din ng impeachment yung mga makakaliwa. Tingnan nyo sinong uusad na unang isinampa yung kay Bongbong, tingnan nyo kung sinong uusad. Pusta tayo, mauunang uusad yung kay Inday Sara dyan. Oo, pero katulad nga na sinasabi natin, huwag kayong masyadong magpapaniwala sa sinasabi ng mga congressman na ayaw na nila ng impeachment ni Inday, ayaw na nila ng ganito ni Inday, ayaw, may gumaganon ng mga tarantadong congressman. Huwag kayong maniwala ron. Huwag kayong maniwala ron. Bagamat alam natin na yun talaga ang pulso ng taong bayan, ayaw ng impeachment ni Inday, gugulatin kayo ng mga yan. Kunyari, kalmado tayo, ayaw na ni Puno, ayaw na ni Abante ng impeachment, ayaw na ng mga congressmen, biglang boom, magpupush through yan, pusta. Oo, pinasasakay lang tayo ng mga yan. Kunyari, ayaw nila, pero wag ka. Tinatrabaho na nila yan, maniwala kayo. Hindi man yan mananalo dahil pagdating ng Senado, putang ina, ekis yan. Dahil sino lang naman na mag-i-impeach Kahit si Lacson, hindi yan papayag sa impeachment ni Inday. Maniwala kayo. Traidor yan Si Tito Soto, tsaka si lang naman si Kiko, si Bam, at tsaka yan si Risa. Sila lang naman na magpupush niyan Dahil sila lang naman ang di umano. May malaking pakinabang dyan Pero yung karamihan ng mga senador, no. Maniwala kayo. Pero sigurado yan, magkakaroon yan. At sigurado yan, dyan sa Congress, may impeach na naman si Inday Sara. Yung mga sinasabi ng mga pautot lang yun. Ayaw na ng mga pagod na kami, mga ganyan. Maraming problemang bayan. Ulul. Tangina, done deal na yan. Maniwala kayo. Kaya kailangan natin yung isa't isa para i-expose ang lahat ng ito at para depensahan ngayon, nauna itong kay Bongbong. Tingnan natin kung asikasuhin nila kasi alam ko, nagsampa din ng impeachment yung party list ng Duterte Youth pero hindi pinansin tingnan natin ngayon, nakabantay ang taong bayan, nakamasid lahat, tapos yung articles of impeachment, yung grounds for impeachment na ipinresinta nitong party list na ito, lahat yan valid, lahat yan din yung, actually marami pa Marami pa Sana marami pang magsampa ng impeachment. Kung ano yung nakalimutan nitong party list na to, sana yung articles of impeachment na iba pa or grounds for impeachment, ilabas yun na. Lalo na yung mga mayroon tayong ebidensya. May klarong-klaro tayong ebidensya, Nga pag-usapan dahil kailangan nilang baguhin yung rules sa impeachment complaint or procedures ng impeachment dito sa Kamara. Nikki. Okay. Yon. So good job. Good job dito sa impeachment na ito. Sana ay magtuloy-tuloy, Magtuloy-tuloy. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at totoo, yun lang ang mahalaga. Kahit sinong harang, di kami matitinag. Walang pinipili